Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, uh, Universe, Spirit Guides, and syempre po sa mga animal spirits po ninyo. And syempre, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And again, sa mga baguhan po dito sa ating YouTube, no? Sa channel po natin na ito is para po to sa mga taong mga tipong may mga nararamdaman, kinikilabutan, may naamoy, may naririnig, may nakikita na hindi po naranasan ng iba. And for some is para po to sa mga dahil po manggagamot, like mga manghihilot, manggagamot, tarot reader, or kung ano man po ang ginagawa niyo sa mundo po, sa spiritual. And sa mga gusto pong sa mga naka-resonate po, sa makaka-resonate po ng ating reading na ito at hindi pa po nakaka-subscribe, please kindly click the subscribe button, paki-like and share, and paki-click din po ang notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And ganun din po sa sa mga gusto pong magpagamot, magpa-healing, magpa-reading, magpa-ritual, magpabaklas, mga kulam, ng mga gayuma, mga ganyan po. Nandyan lang po sa description box. And nandyan na rin po, updated na po yung ating description box. So, nandyan na po yung mga details na kailangan nyo pong malaman. So, for more details, chat na lang po kayo. Okay? So, WhatsApp lang po tayo. Wala po na tayong any apps. Paano? So, sa ngayon po is WhatsApp lang po talaga ang gumagana po ngayon. And yung messenger na andyan na rin po, FB account ko po nandiyan na rin po sa description box. So, kung sino po yung gustong magpagamot, magpa-reading, so, pa-ritual, lang po. Chat lang po kayo for appointment. Okay? So, now is, kukuha po tayo ng message ngayon. I have this Spirit Messages Oracle card. So, doon po tayo kukuha ng message. And the rest is, maybe from your angels, from your ancestors, from God, no? So, let's see. Mahal na Diyos na sa langit, mahal na Jesucristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay po ako ng mensahe sa kanilang lahat. Nang sa ganun po ay masagot ang kanilang mga katanungan at magkaroon po ng kaliwanagan ng lahat, lalo na po sa spiritual na talakayan. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so dito muna tayo sa isang card, no? And ito is lang to, bonus card lang po natin to. So kukuha na po tayo ng mga words of wisdom dito sa card na to. Mga cutie messages, no, from your siguro sa ating mga kirubin, no? Kuha tayo ng mga message dyan sa ating po mga kirubines. Okay, so ano po kaya ang kanyang first message? Tingnan po natin kung ano po ang first message niyo ng Holy Spirits and ancestors. Okay, so for some of you is iwan mo na siya. Okay, so we have the iwan mo na siya. Kasi naman itong dapat mong iwan at nagbibigay ng parang bigat sa buhay mo. Go! Iwan mo na daw siya. And we have the crucifix with San Benito here. And for some of you, is pinupulikat and also needs these crystals. Okay, so iwan mo na siya. Parang mo yun, leave it to God, no? Kung ito po is parang kung sino man po makaka-resonate dito, no? Try to think this message a million times, no? Kasi hindi naman po lalabas tong card na ito kung kayo po is masaya, kontento sa buhay, na full of attention,
binibigyan ng papahalaga. So, kung ganun po na ibibigay naman po sa inyo, then stay. No? Pero kung hindi naman na po, iwan mo na talaga siya. Okay? Iwan mo na siya. Okay? And ask, parang, alam mo yun, as your protection or as your guide, no, is better to have this crucifix with San Benito. So I have this the crucifix with San Benito. So this is a very good protection. Protection po, no? Okay, so that's a very good protection po ninyo yan. Sa lahat. Sa spiritual, physical, mental, emotional, and also financial. Jesus Christ po kasi yan eh. With kumbaga si Jesus Christ po dito, yung crucifix, no, na magbibigay po sa inyo ng lakas, ng guidance, ng tulong sa lahat. No? In general na po yan. Ang San Benito po kasi this is a crucifix with San Benito. So, ang San Benito po kasi, ang nandun po kasi is yung basag ng San Benito. Hindi po yung imahe ng San Benito. So, dito po si Cruz. So, sa loob po nun, isandun po yung Crux Sacrosanct Nihilux, no? Yung mga letra-letra lang. Yung ganon. So, yun po yung pinakaharap po kasi ng San Benito na magbibigay po sa inyo napakalakas sa proteksyon laban po sa mga itim na mahika. Okay? So, ayan po ang sinasabi niya sa inyo. Maybe because of, kung iiwan mo itong taong to, is andito yung talagang, syempre, andito yung madedepress ka. Worst is magkakaroon din ng anxiety. No? So, better to have this or wear this kasi nga, ito yung magbibigay sa iyo ng comfort, kaliwanagan, at realization na rin at the same time. Okay? Tabi ko lang to. And yes, for some of you here, nakakaranas din po physically ng, alam niyo yung pinupulikat, especially pagka natutulog na. For some of you so kung sino po yung makaka-resonate, please claim it, but yung mga hindi po is let it fly. Okay? So for some of you, kung meron po kayo mga ganito na type na pinupulikat, no, pwede nyo pong pwede po kayo gumamit ng mga crystals, no, for this to massage, no, para i-massage nyo siya. For example is kailangan kasi medyo round na for example this one, this one. So irarap nyo lang po siya sa mga muscles niyo dun sa binte, no, sa paa, para po talagang magkaroon kayo ng relief or maging komportable po ulit kayo. So crystals is marami pong purpose yan, marami pong gamit yan, marami pong benefits na makukuha dyan, iba-iba po, no. So pwede kayong gumamit ng clear quartz sa mga ganyan, sa mga pinupulikat. Clear quartz, black obsidian, yan, black obsidian, kasi healing po yan eh. Healing, no? So, pwede po kayong gumamit ng ganyan sa pagka pinupulikat po kayo. Or leg cramps. Yes, kailangan na po talaga ng medalyon. No, since dito na po si Crucifix sa San Benito. Pero sa Crucifix sa San Benito po kasi is talagang one of my yung mabibigyan po kayo talaga ng 100% na full protection, no. So spirit says and your ancestors says na kailangan mo na talaga ng medallion. Okay, so what else? So aside sa pulikat is for some of you is may mga rashes. So maniwala kayo sa hindi, ito pong crucifix with San Benito na ito is magkakaroon kayo ng kagalingan po dito just sa mga rashes na yan. Why? Yan pong rashes na yan na meron po kayo sa katawan ngayon is hindi po ito physical. Hindi po ito dahil sa kayo kumain ng hipon or anything na para meron po kayo allergy. Hindi. This is spiritual. This is kind of palipad hangin na binibigay po sa inyo. And with the help of this crucifix with San Benito is magkakaroon to ng maaampat or matatanggal po yung mga rashes na meron po kayo ngayon. Okay? So, what else? Yes, because of inggit. Diba? That's why I told you na talagang ito is from spiritual, no, na atake. So, yun po yung isa sa mga sinasuggest sa inyo ng ancestors and spirit guides na once po na naka-experience kayo ng ganito, pulikat, rashes, no, it's because of inggit. And you need to have this crucifix with San Benito and some crystals. So mataas na ang antas mo sa mundo ng espiritual.
ito yung isa sa kinaiinggit niya sa'yo. So, merong inggiterang fraglet dito sa buhay mo na binibigyan ka ng ganito mga karamdaman. It's because of mataas na. So, hindi siya natakot. Kasi meron ka ng ganitong antas sa spiritual na mataas na ang level mo sa spiritual. Pero andito yung binibigyan ka niya ng karamdaman. Hindi niya ba alam na dyan ay meron pong bibigyan siya ng ng parusa, no? Ng mga ancestors mo and spirit guides mo. And hindi lang po isang tao to pala ang naiinggit. Kumbaga, inggit si Seses. Kasi marami sila. So, plural po tayo, no? Gawin na po natin siya, inggit si Seses. Inggit si Seses. Okay, so it's angkan. So, it's a group, it's a family, no? Na talaga naiinggit sa'yo. Wow. Pamilya to, ha? Pamilya or a group or a team na naiinggit sa'yo. Maybe because of, siguro ikaw nag-iisa ka lang, no? Or maybe dalawa lang kayo, or tatlo, or yun na yung pinaka-worst sa kanila. Na, ano ba naman to? Yung isang tao, pero dinaig pa isang batalyon sa lakas. Mga ganon. Okay? So, that's why andito yung, they all tried their best, no? Na atakihin ka. Siguro pilayan ka. Bangungutin ka. Bawian ka ng buhay. Pero, hindi are yung mga ganon na ritual na ginagawa nila sa'yo. So they try this na nabigyan ka ng pulikat, tamarin ka, magkaroon ka ng rashes, tumalab. So hanggang doon lang ang kakayanan nila. No, nabigyan ka ng mga ganitong karamdaman na sa pamamagitan ng crucifix with San Benito is gagaling at gagaling ka. In Jesus' name. Okay? Okay, so avoid some sweets. No, avoid mo yung mga some sweets, sweet food. Okay, kung sino itong mga naiinggiters si Seses, is this is one of your kapatid na babae na maybe kumuha to na collaboration sa mga mangkukulam, no, na nagbibigay sa iyo ngayon ng karamdaman spiritual. So, nako, alamin nyo na yung mga kapatid ng babae kung meron man kayo. Okay? And talagang ikaw lang naman at wala nang iba ang target niya. Talagang ikaw lang kasi nga meron kang mataas na antas sa mundo ng spiritual na parang alam niyo yun, yung inggit niya is talagang lagpas na sa langit. Yung ganon. So now, syempre, andito yung hindi siya papayag na mamayagpag ka, na makilala ka kasi parang alam niyo yun, as you are the black sheep of the family, is hindi niya accept na ikaw pa yung pinagpala ngayon. No? Na siya yung pinakamabait, siya yung walang kibo, or maybe siya yung mahinhin, siya yung tipong siya yung masunurin, mga tipong gano'n. Ikaw, iubod ka ng pasaway, mga tipong gano'n. Pero ikaw ang pinagpala ng Panginoon Diyos Ama. Ikaw yung binago ng Diyos Ama. No? Ikaw yung talagang well-blessed nga na matatawag. And ikaw yung chosen one. No? And now is an earth angel. No? The child of God. The legit child of God, no? So andito ngayon yung yun yung isa sa kinaiinggit niya. Bakit hindi siya at ikaw pinagpala? So kailangan mo syempre, since andito na yan, na kumbaga angkan yan na gumagawa sa iyo or a group, no? So kailangan mo mag-insenso Tuesday and Friday. As much as possible, kung kaya po ng everyday, go. O, di ba? Power ka na, be. Boom, 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 boom. And dahil dyan sa power ka na, is andito na syempre ang bahaghari o ang rainbow, which is means it's a new beginning, no? Na there's a lot of transformation sa'yo, transition, and some talagang improvement or development sa buhay mo. Okay? So, ito kasing, sino ba itong iiwan mo na to as your last card, no? So, as your last card is, andito, bakit mo ba siya iiwan? No? Bakit your spirit says, your ancestor says, iwan mo na siya. It's because of hindi nga makontento sa isa. No? So, ano to? At ang tawag doon, matakaw, sakim, makasarili, yung tipong ganun. Okay? So, yan yung reading mo dyan sa ating first card. So, tingnan po natin sa ibang card. Dito na pala tayo sa ano yan? Asa na ba isang card ko? Ayun pala. Okay, so,
Kuha na tayo ngayon ng message from your spirit guides. Ano ba yung mga mensahe nila sa'yo? So, babasahin po natin po no, kada card na bababa. Okay, so let's see kung ano ba yung sasabihin nila sa'yo. Okay, so don't place limits upon yourself. You are an infinite being with unlimited potential. Wow! So, di ba gano'n ka ka-power nga eh. Sabi nga dito, is power ka, be. So, dito talaga yung unlimited yung potential mo. So, you can have and be anything you want. So, you're a powerful manifestor. So, you can manifest everything and lahat po yan is magka-grant or fulfillment is talagang ando doon. So, don't hold yourself back or allow anyone else to. No, wag na wag. Wag na wag. Ganun. So, this is your life. Live your truth and remain heart-centered at all times. Lagi mo pa rin pairalin. Alam niyo yung tipong kahit na nare-reach niyo na po yung goal niyo sa buhay, na-achieve niyo na po lahat ng desires niyo. Andito na po yung sinasabing talagang yung wish fulfillment, no? Victory, no? Make sure po na yung pagiging papapagkumbaba po ninyo is manatili din po. Kasi po anytime kung ito po ipagyayabang ninyo, ito po ay ipagmamalaki ninyo at ipagdadamot nyo rin lang. Babawiin po sa inyo yan hanggang kayo po ay humalik sa lupa. So better po yan po nare-receive yung mga blessings na yan kahit po maliit at talaga po may lumapit naman sa inyo na nangangailangan po ng tulong, bigyan nyo po. Huwag po kayong manghinayang, bigyan nyo po. Okay? Okay, so don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow. Oh, yan yung life purpose mo na tinatawag. Nandito ka ngayon, inilabas ka ng iyong mother is because of, kumbaga, para mag-evolve and grow or magkaroon ng, malaki talaga ang role mo talaga dito sa lupa. Malaki ang ambag mo na tinasabi. So, it is desired to experience the difficult times. And normal yun, no? Normal yan, yung maranasan po natin ng hirap sa buhay. Lahat naman po naghihirap. Lahat naman po is dadaan po talaga sa mga ganyang pagsubok. Kahit naman po sa mga companies as a contract worker, tama ba yun? O mga contractual, no? Mga contractual or mga bagong salita sa trabaho, no? Is talagang andun yung dadaan sa tipong magte-train, tipong aalilain ng mga regular, aminin niyo yan, may mga ganyang regular kasi na-experience ko po yan, no, na talagang nung baguhan ako, kung utusan ako, inam, no, gawa dito, gawa doon, ganto ganyan, ganto. Sunod tayo kasi gusto natin ng trabaho, 'di ba? So, pakikisama, no? Pakikisama. Pero naging outcome naman po noon is andun po yung nagkaroon ng promotion, no, na proby ako, naging regular ako hanggang sa nagkaroon po ako ng posisyon. Okay, so there is always light at the end of the tunnel. Yes. Basta po diretso lang po ang inyong paglalakbay. And always ask guidance kay God na kayo po'y dalhin sa kaliwanagan. Hindi po yan magkakamali. Talaga pong hahawakan po niya ang kamay ninyo para po makita niyo po yung liwanag sa dulo ng inyo pong paglalakbay. Yung finish line nga na tinatawag, no? So, be proud of your journey. No? Once you reach that light be proud of it. Okay, so what else? Perhaps you are reminded all too often just how quickly the phases in your life can shift. So, parang parang meron ka ng hint or meron ka ng alam noon pa na kung paano mag-shift yung buhay mo, no? From rags to riches, okay? So, one change after another, you are learning to adapt and grow. Be kind and gentle with yourself. Yes, always, no? Always be kind and gentle. Pag po tayong parang alam niyo yon yung tawag doon, parang gutom na gutom sa mga ganyan, lalo na sa kapangyarihan. Wag, no? So, just always be kind. Lagi kayo maging mabait. No? Yung soft heart is na andyan lagi para po tayo lagi pagpalain at hindi po tayo iwan ng Panginoong Diyos Ama at ang ating mga guides na rin. So if it is meant to be, it will be. Yes, yun nga po yun kahit na po ipagdasal nyo na
Gusto kong magkaroon ng eroplano. Gusto kong pumunta ng Europe. Gusto kong pumunta ng Switzerland, no? Pero kung hindi naman po para sa inyo yon, hindi po kayo makakarating. Kasi may iba pong plano si God eh. Okay? So, kung ano po yung plano sa atin ni God, kung ano po yung dumadating sa buhay natin, makontento po tayo doon. And always be thankful. Kasi po, iisipin nyo po yung sarili nyo. Isipin nyo rin po yung iba. Yung nasa labas po, no, na kung kayo parang naawa kayo sa apin na kayo sa paningin niyo, paano pa po yung namamali mo sa kalsada? Paano pa po yung mga sanggol pa lang po pero inaalagaan po or ando na po sa kalsada? Nahahamugan, nauulan na, natitirigan ng araw, walang tamang nutrition sa katawan, di ba? Na kayo po, meron po kayong bahay. Though andun yung minsan kagipitan, pero mas maswerte pa rin kayong tinuring. Iisipin niyo po yung ibang tao na may mas malala pong problema kaysa sa inyo. Kaya po always be thankful, and kaya po kahit konti pong blessings na dumadating sa inyo, i-share niyo po yan. Okay? So, saan na ba ako? You won't have a force yun. Okay? So, you won't have to force, convince, or worry over it. Let it flow, let it be, and let it come to you. You are attracting everything you need. Trust the timing of your life. Ganun kayo. So, ikaw dito is parang a magnet, no, na naglalakad, or parang meron kang gusto mo yon. Next day, nasa iyo na yan. Next month, nasa iyo na yan. Gusto mo to? Sige, next month, nasa iyo na yan. No? Pero kailangan din po nating nasa Diyos nga po ang awa, nasa tao ang gawa. Yan po lagi nung iisipin. Kung nakikita po ni God na talagang porsidido kayo sa buhay, bakit hindi kayo bibigyan ng reward niyan? Kung kayo po is meron po kayo maawaing puso, lalo na po si God, lalo na po si Jesus Christ, lalo na po si Santo Niño, si Mama Mary, all the Ascended Masters, meron po silang talagang, kung marupok kayo, mas marupok yan. Pag nakikita nilang anak nila is ganito nang nagiging sitwasyon, alerto po yan. Gagawa po ng paraan yan. Dahil wala pong magulang na nagustuhan na mahirapan po ang mga anak. Pero hindi po sila tipong mga magulang natin, yan sila God, Ascended Masters, na kukusintihin po tayo sa mga kalokohan po natin. Babaliin at babaliin, paparusahan at paparusahan po tayo niya. Pipitikin at pipitikin po tayo niyan. Pag tayo po ay hindi sumunod sa utos nila. Okay? Alam ko nga po ba, bakit ito sa Pilipinas may human rights, but sa langit wala namang human rights? I mean, soul rights. Okay? Kasi 'di ba, ang mga magulang po noon dito sa atin, is talaga pong pagka nagdisiplina, may hataw po talaga. Ngayon po pagka nakita pong hinahataw ang anak, diretso po kay tulpo, diretso sa human rights. Yung mga ganon. Si God, paano po ba tayo parusahan? So, hindi naman po talaga namamalo si God. Pero, I mean, spiritually, no, parang may mga, at times, may mga ganon. Pero, talaga magigising ka eh. Talaga matututo ka eh. Talagang, pagka pinarusahan tayo ni God is, kulang na lang yung mata natin, umabot hanggang noo, sa sobrang dilat, sa sobrang mulat. Ganun siya manggising sa mga kasalanan ng tao na kailangan mong baguhin yan, kailangan mong alisin yung ganyang pag-uugali mo, or else mas lalo kang bababa, or else lalamunin ka ng kumunoy na may kasama pang apoy, diba? May mga ganun po eh. So just trust the timing of your life, okay? Divine timing ang kailangan po tayo magmadali. Okay, so we have 2 cards. Okay, so last card po tayo, isa pang card. Ay, 2 card yung bumaba. Okay, so 4 cards din ang bumaba. Okay, wait. So, go back to the heart of who you truly are. Kung ano po yung gusto nang mangyari sa buhay ninyo, yun po ang sundin nyo. Again, pagka yun po kasi ang sinunod ninyo, hindi po kayo mapapagod. Ang mangyayari po niyan, mag-i-enjoy pa kayo at hahanap-hanapin nyo po yung mga ginagawa nyo na yan sa araw-araw. Na kahit po kayo po yung latang-lata na, nagkakasakit na, hahanapin nyo po yan eh. Yan po yung gusto nyo eh. Unlike po yung parang idinikta lang sa inyo, ipinilit lang po sa inyo. Nako, kahit po maghapon na lang kayo humiga, yun na lang ang gusto nyo. Kasi pilit na pilit eh. And pagod na pagod kayo sa ganong trabaho. Yun po, no? So, there you will find peace. Yes, may peace talaga. May peace of mind ka talaga. And nag-enjoy ka. So, look at your life.
in its entirely and acknowledge any old wounds and then release them. Ganoon naman na eh. So, every time po na tayo po nagkakaroon po ng mga alam niyo yon, downfalls, no, is isurrender po natin kay God. Yun na po yung pinaka-the best. Hindi po isisisi, hindi po yung hahanap ka po ng tao, hahanap ka ng gamit, hahanap ka ng sitwasyon na doon mo isisisi yung mga nangyayari sa iyo. Ang gawin niyo po is, once na nandiyan na po sa inyo yung mga problema, nandiyan na po sa inyo yung mga pagsubok, sakit, hapde, o ano man, is, isurrender niyo po kagad kay God. Para po mabuhusan po ulit, maubuhusan po kayo at ma-cleanse po kayo and magkaroon po kayo ng peace of mind. And ma-relax na po ulit, no? So, use what they thought you as a dead strength, no? Keep moving forward with renewed sense of confidence. Ang perfect, no? Perfect no message. Positive na. Kailangan nyo lang po talaga dito is mag-move forward. Let go, let God. Diba? Let go, let God, let go, let God. Okay? Kasi po kung halimbawang hindi nyo po to ipapasa Diyos, maaari po kayong mapunta sa maling landas. Maaari po mamanakit kayo, maaari po mag-drugs kayo. Mga ganun po eh. Marami ko yung mapeperwisyo. Or worse din nga po, lalapit kayo sa mangkukulam kasi may ganitong ginawa sa inyo. Gusto mong gumante, hanap ka nun. Diba? May mga ganun po eh. Okay, so next is you wouldn't plant a seed and then dig it up every few minutes to see if it has grown. So why don't you keep questioning yourself, your hard work, and your decisions? Have patience, stop overthinking, and keep watering your seeds. Diba? Pinagagalitan ka na rito, oh. Yung galit spirit. Ganun lang naman eh. Kumbaga, kung meron po kayong mga itinanim, matagal po talaga yan. Kasi may proseso po yan eh. Siguro mga hindi lang 1 week, 2 weeks. No? Meron po mga seeds na talaga mabilis po, no, tumubo. Yung sa atin naman po kasi, kumbaga, kung meron po tayong nasimulan na trabaho, basta sa trabaho, di ba? 15 days sa sahod ka. Another 15 days sa sahod ka. Ganun lang po. So, yung tinrabaho mo, antayin mo. Dahil may araw naman ng sahod eh. So, ganun din po sa blessings ni God. Nakikita naman niya po lahat yan eh. Lahat po ng kembot natin, naririnig niya po kahit utot, dighay, naririnig niya po yung pawis natin. Kung saan tayo may nagpapawisan, alam niya po yan. So, wala tayong maitatago. So, ang kailangan lang po natin talaga dito is, nakikita niya naman po yung pagod niyo eh. Sakripisyo ninyo. Ang kailangan niyo lang po dito talaga is antayin yung tamang panahon. Dahil talaga malulula kayo pagka kayo po ibinigyan na po at nag-umpisa na po kayong bigyan ng blessings ni God. Malulula kayo. Baka mamaya isipin nyo nang sumakay na ng rocket ship para makarating ng langit. Para lang po magpasalamat sa kanila. Noong time po na ako ay ganyan, na binless po ako, na binigyan po ako ng ganitong kakayanan. Talaga po andito po yung wini-wish ko na mayakap ko po sila dito. Parang for me, hindi enough yung magpasalamat lang ako ng ganito through words lang. Hindi po sapat sa akin yun. Gusto ko silang makita, gusto ko silang mayakap. Na kasi pinagkatiwalaan nila ako. Ganon din po kayo. Antayin nyo lang po talaga yung time for you, no, na maibigay po to sa inyo. Okay, so make sure you don't start seeing yourself through the eyes of those who don't value you. You need to know your worth even when others don't. You are not what people think of you. Kasi ano yan eh, parang from the past, no? Kung halimbawa po kayo is kilala nga po, especially po ng mga kaklase nyo ng elementary, ng high school, college, or mga workmates po ninyo. So, syempre, iba po yung pagkakilala sa inyo niyan. Then, all of a sudden, eto na, nakakapamilya ka, no? After a decade, iba na naman yung naging ano mo. So, malalaman nila, ay, si naging manggagamot, tulig yun eh, yung mga tipong ganon. Paano magkakaroon ng ganon? Yan ang pinakamakulit sa amin. Ang galing-galing mangodigon yan. Yung mga tipong ganon, no? So, yung mga ganyan, ang hirap na nila i-please. So, yung mga ganon din, huwag mo na lang din pansinin. Okay? Kumbaga, know your worth, no? Kumbaga, tapos ka na din, past is past nga eh. Diba? So, kung magkikita man kayo, magkakaroon kayo ng time one-on-one, then,
explain mo sa kanila kung paano ka nagsimula at paano ka nagkaroon ng ganyang gift na ibinigay sa inyo ni God, na pinagkatiwala sa inyo ni God. Ganun lang po yun. No? So, wag niyong intindihin yung mga iniisip sa inyo ng tao. Ang intindihin mo dito, kailangan mo mag-focus kay God at sa mission na gagawin mo araw-araw para mag-serve sa Kanya, para patunayan kay God na karapat-dapat ka, na hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. Okay? So, the last card mo, no, is don't allow anyone to abuse your power. Yes, especially this one, no? Or take it away from you. Yes. So, remember, you will be treated how you allow others to treat you. Diba? So, know your limits, no? Know your limits. Kasi talagang merong gusto na parang gagalitin ka ng gagalitin. Nando ka sa divine light, pero gusto ka, ipupush ka nila na dalhin ka dito sa darkness. Na ma-embrace mo yung darkness. Na kumbaga ngayon is a divine healer ka, then later on, kasi para may gagawin sila mga moves na para galitin ka, siraan yung ganito, ganito, kasi sabi ganito, ganito ka daw, ganito, ganyan. To the point na parang ang gusto nilang isipin ay mangulam ka na. Don't listen to them. No? If ever na halimbawa may magaganyang mangyayari scenario sa inyo, kausapin niyo po yung sinasabihan o yung tao kung totoo ba yung mga sinasabi in a diplomatic way, syempre. And kung nalaman mo na naman yung side niya na wala naman palang katotohanan or kahit merong katotohanan, be quiet na lang din. And i-let go, let God nyo rin po yan. Kasi hindi na po kayo yung dati. Hindi na po. Iniwan nyo na po yung pagkatao nyo na yun eh. Iba na po kayo ngayon. Diba? So, what else? Saan ba yun? Yun. Show them that you value yourself far too much to settle anything less than you deserve. Diba? Ganun lang po yun. So, mahalin mo yung sarili mo. Kaya nga may self-love, may self-care, no? Kung tutuusin po, for me, based on my experience, no, is andito yung ang pangit lang po kasi sa atin, is tumulong ka ng ilang beses sa tao. And then, meron silang narinig or nalaman na may ginawa ka na isang pagkakamali. Lahat ng ginawa mo kabutihan sa kanila, lahat ng tulong na ginawa mo sa kanila, mabubura yun ng isang pagkakamali. Ang pangit, diba? Parang, asan na? Asan yung mga patong-patong na tulong na binigay sa'yo ng taong to? Then, meron lang isang naninira na pinaniwalaan na ngayon is tinapon yung lahat yung pagmamalasakit ng taong to, ng tulong na nito sa inyo. May mga ganun po kasi. Again, nakaranas man po ako ng ganyan is, let go, let God ko po yan. Aanin ko naman kasi tatalakan ko yan. Aanin ko naman kung halimbawang susumbatan ko sila. Wala eh. Ayoko po ng sumbatan. Malas po sa buhay yun. Parang ang yabang-yabang mo kasi pagka nanumbat ka eh. After mong manumbat, ano kaya mangyayari sa'yo? Babagsak ka nun. Kasi gawain po ng demonyo yun. Tinutulak ka ng demonyo, nagpasakay ka naman sa kanya. Nagpatulak ka naman. Yung mga ganun po, kontrolin nyo po yan. Every time po na magkakaroon ng confrontation, mas maganda po yung sa malumanay na pananalita po ang idaan po natin sa ganun. No? And again, napakalakas po ng salitang let go, let God. Napakalakas po niyan. Ang kailangan lang po natin talaga, panindigan po natin yan, let go, let God yan. Tingnan nyo po kung ano mangyayari sa buhay ninyo. As in, ako po maipapangako ko sa inyo, magiging maayos po ang buhay ninyo. Basta po lahat po yan, ibigay nyo sa Panginoon. Surrender nyo po lahat sa Kanya. Kahit po napakaliit na problema nyo, kung nawalan kayo ng lapis, nawalan kayo ng shell, sabihin nyo kay God yan, lilitaw po yan. Isang araw, andyan na po yan. Naranasan ko na rin po yan. Pero ako napaka-importanting gamit na nawala. After how many months lumabas? Ganun lang po yun. No? Value nyo po lahat. Appreciate nyo po lahat na dumadating po sa inyo. Special po kung kay God. Lahat naman po yan galing kay God. Meron lang po mga instrumento like tao na magbibigay po sa inyo. Sila po yung mga instrumento ni God.
para ipaabot sa inyo. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate po, di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para pa-update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, close your eyes, and dito na po tayo sa healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope.